Kwento ko sa inyo yung my first ever stand-up experience, no. Lahat naman tayo, lahat naman ng stand-up comedian dumaan diyan yung unang sabak sa stage. So, sa akin kasi nung panahon ng 2017, no. Medyo hindi pa tanggap ng tao yung stand-up comedy dito sa Pilipinas. Kasi medyo ang uso nun yung mga Tito Vic and Joey, sila Vice Ganda. So parang nakalimutan na sila Redford White, yan yung mga nag-stand up, yan yung mga sila Pork Chop Duo, yung mga ganyan. So noong 2017, medyo lang kami nito, bago-bago lang, no. Tapos first ever ko, kinontak ko yung Comedy Manila. Pero ang nag-reply sa akin, taga Comedy Cartel. Hindi ko alam kung anong nangyari, no. Ewan ko, baka nag-away-away sila that time. Tapos yung kumontak sa akin, pumunta na ng Comedy Cartel. So yun, niyaya niya ako na pumunta sa Katipunan. May bar kasi doon, yung Walrus Bar. Ewan ko kung meron pa ngayon yun, ko noon, that time nasa Itbulaga ako. Medyo alam ko na yung work ko doon, parang hindi na ako na-challenge. Gusto kong ma-challenge, gusto kong magawa yung ginagawa ni Alex Calleja, kasi napanood ko sa YouTube si Alex Calleja noon. Naisip ko, po siya, kaya ko rin to kasi sa One for All for One sa Itbulaga, lagi ako nagma-microphone every morning. Kausap ko yung mga barangay. Pag nag One for All kami, pinapapunta ko sa gitna yung mga tao, tapos nagsasalita ako sa stage. Sinasabi ko yung mga bawal at hindi dapat gawin, saka yung mga dapat gawin pala, yung mga ganun. So bago mag-start yung One for All, nagpapatawa muna ako, yung mga ganun. So kaya ko rin naman yung ginagawa ni Alex Calleja. Ang hindi ko lang alam talaga, naka-ready na pala yung mga joke na yon. So ako, nung niyaya nga ako sa Walrus Bar, ang mga nanonood, mga lasing na, mga teenagers, mga estudyante na para mga taga-Atenista at Ateneo. So medyo kabado ako noon kasi kasama ko yung driver ko noon, kasi may van ako noon. Tapos kasama ko yung ex-girlfriend ko na taga Itbulaga rin that time. So sinuportahan nila ako kasi first time ko mag-stand up. Then pinapanood ko isa-isa yung mga nagpe-perform. Nakakatawa naman, pero feeling ko mas nakakatawa ako sa kanila. Nagready lang ako ng mga 5 joke. Tapos pagdating ko sa stage, putya, walang pumapansin sa akin, walang nanonood, walang tumatawa, nagkwekwentuhan lang, ang iingay. Alam mo yon, pero parang napahiya ako. Kasi ganun pala yun. Ganun pala ang stand-up comedy. Hindi basta-basta sila makikinig sa'yo, lalo na kung hindi naman ikaw yung pinuntahan nila. Nandun lang naman sila para uminom. Tapos hindi ka nila kilala. Ano pa ba? Ayun. Buti na lang may tumawa sa aking isa. Ang lakas ng tawa. Yung pala, malaman-laman ko, si Chip Balbuena pala. Stand-up comedian din ng Comedy Cartel nung time na yun, no? So siya, medyo nasaktan ako nung time na yun kasi para ako napahiya, parang bumaba yung self-esteem ko noon, na sa work mataas ako. Maraming tumatawa sa akin, kahit sino kausapin ko natatawa. Pero pagdating sa stand-up comedy, yung first ever performance ko, wala, si Chip Balbuena lang tumawa. Sobrang hindi ko pa nga alam na ang tawag doon pala bomba, no. So medyo masakit para sa akin yun, no. Masakit na parang hindi ka pinansin ng 3 minutes. So after nun, kinausap na ako ni Patrick Cruz, yung manager ng Comedy Cartel that time. Kinausap na niya ako dun sa kabilang room
Nag-usap kami na in-explain niya ganito ganyan yung comedy. Marami siyang sinabi sa akin pero siguro maalala ko na lang or ina-apply ko na lang talaga pero hindi ko na alam kung siya na yung nagsabi nun, no. Marami siyang tinuro sa akin. Siya rin yung humawak sa akin hanggang sa lagi na akong nagpe-perform, tapos binubok na niya ako sa mga corporate show. Medyo nasaktan nga lang din siya siguro kasi humiwalay na ako sa kanya kasi pwede naman palang dumiretso sa akin yung client. So tinatanggap ko na lang, tapos pinupuntahan ko na lang na wala na siyang hati doon kasi sa akin naman rumekta yung client eh. At medyo siguro nasaktan siya kasi binaliwala ko na siya simula nung marunong na ako, magaling na ako, kaya ko na mag 20 minutes. Pero in 20 minutes na yon, hindi ko alam na hindi pa pala ganun kalakas yun. Saka naluluma pala talaga yung joke, no. So hanggang ngayon 40 minutes pa lang yung medyo kinakaya ko, pero kulang pa rin talaga, no. Yan yung magne-Netflix ako pag alam kong pwede na, no. So yun yung pinaka sobrang sakit na nangyari sa akin, yung first ever experience sa stand-up ko. At nandun pa naman yung jowa ko, no, yung driver ko. Pinainom ko na lang sila ng Red Horse. Tapos alam ko bumalik pa ako dun sa Walrus eh, parang second performance ko. At siguro may mga tawa na pero hindi pa rin siya yung kill talaga. Pag sinabi kasing kill, buong performance mo eh maraming tawa, malalakas yung tawa, may ano ba tawag doon? Applause break. So may experience nyo rin yan, no, kung sakaling tinuloy-tuloy nyo yung comedy kasi gaganahan kayo. Hindi dahil sa may pera, ano siya eh, yung stage time, yung experience, yung happiness, 'di ba? Kasi masaya ka diyan eh. Masaya ka pag alam mo talagang nasa stage ka eh. Masaya ka pag nasa stage, nagpe-perform at pinakikinabangan ng audience yung sinulat mo. Napakasarap nun, no? Tapos bonus na lang talaga kung may bayad eh. Pero ngayon, kung may ko-contact sa akin at may bayad, tatanggapin ko kasi kailangan ko rin talaga ng may bayad na talaga, no. At nakakatuwa kasi marami na rin nakakilala sa akin na nag-stand up ako at hindi na makapaghintay na mapanood ako. Hindi lang talaga nagkakatagpo yung schedule. At medyo dito sa stand up comedy, guys, medyo hindi ka susuportahan ng mga taong kilala mo, mga kaibigan mo. Hindi ka susuportahan mga pamilya mo, relatives mo. Hindi ka nila susuportahan kasi ayaw kanila makitang mag-fail. Pwedeng ganun din eh. O kaya wala lang talaga silang tiwala sa'yo, o kaya wala silang pera, walang time, ganun. Pero wag kang mag-expect na every show, every time na yayain mo sila mag-yes sila sa'yo, no. Okay, it takes time talaga, guys, na suportahan ka nila. Marami talagang paano ba to? Yung congratulations. Hanggang ano lang sila talaga, mga ganun lang. Pero maiintindihan mo rin talaga pag nasa process ka na ng pagiging papunta sa pagiging stand-up comedian. At marami kami experience dito. Matcha-challenge ka, makikilala mo yung mga ugali ng tao. At pwedeng magmumukhang ikaw yung masama, pwedeng sila talaga yung masama, hindi lang nila alam, di ba? Basta ganun lang, no. Galingan mo lang talaga sa stand-up comedy. May pupuntahan yan at marami kang kikitain talaga, promise. Marami, promise.